President Aquino is back home from a successful mission to New Zealand and Australia. The president arrived at the NAIA shortly after 7 o'clock tonight. Rocky Ignacio with this report. President Aquino is back after his 6-day state visits to New Zealand and Australia. The president and his delegation arrived at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 at past 7 in the evening. In his arrival statement, the president described his visit to the two countries as productive. He said the country was able to gain important agreements beneficial to the Philippines and both countries. These are the strengthening of cooperation in the fields of defense, economic ties, more investments and job opportunities, cultural tourism, and people-to-people interaction. The business communities in New Zealand and Australia have expressed their interest to see the Philippines' potentials for trade and investments. Kita-kita po ang husay ng Pinoy, kumpiyansa ang mga Australiano na magagawa natin ang nasa oras ang mga kritikal na aspeto ng kanilang operasyon. $200 milyon po ang halaga ng kontrata sa pagitan ng AGNP at JKC. At tinatayang 1,500 bagong empleyado po ang malilika dahil dito doon po sa kanilang pabrika sa Batangas. Nakausap din po natin ang Bangkong Macquarie na nakipag-ugnayan sa GSIS para buuin ang tinatawag na Pinay Fund na nagkakahalagang $625 million. Gagamitin po nila ang pondo para makibid sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dati na pong nagbid ang Macquarie sa ating LRT South Project at ngayon ay nagpapakita naman ng interes sa NAIA Expressway Project. The president also got the support of New Zealand and Australia on the newly signed framework agreement between the government and the MILF. The leaders of the two countries consider the agreement a huge step to attain lasting peace in Mindanao. Mainit po ang kanilang naging pagtanggap at bagamang hinahanap-hanap natin ang lasa ng arroz caldo dahil sa lamig ng panahon doon. Mala Pilipinong pag-aasikaso po ang pinamalas nila sa atin. Sa mga usapan, nilinaw natin sa kanila ang pangangailangan ng stabilidad sa riyon upang magpatuloy ang pag-arangkada ng ating mga ekonomiya. Kinausap din po natin sila ukol sa ugnayan sa kalakalan at sa masiglang pakikihalubilo ng mga mamamayan. Nagpahayag po sila ng pagkilala at paghanga sa kapayapaang naging abot kamay dahil sa paglagda ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nagpasalamat din po tayo sa tulong na naibigay ng kanilang development cooperation, lalo na para sa pagpapaunlad sa Mindanao at sa pagbibigay lingap sa mga nasalanta ng iba't ibang mga sakuna. Part of the president's trip to New Zealand and Australia was his meeting with the Filipino community. Here, the president was able to convey the reforms initiated by the administration to end corruption and poverty in the country. He also made his vow to the Filipinos abroad to put corrupt officials in jail. 7 na taon na rin nandun nang marinig niyang upo sa poder ang administrasyong ating pinalitan. Ina raw po ang naging huling mitsan ng tuluyang pagkawala ng kanyang pag-asa para sa Pilipinas. Inayos niya ang kanyang mga papeles, naging pake at tuluyan na nga lumipad tungo sa bagong lupain. Ang buong karangalan ko pong sinabi sa kanila, ibang-iba na ang mukha ng Pilipinas ngayon. Anumang oras nilang piliing umuwi, makikita nila mismo. Tumatamasa na tayo ng pagbabago at sa bagong Pilipinas, sabi ko ako sa kanila, bawal ang wangwang. Napaparusahan ang nagkakasala, mayaman man sila o makapangyarihan. Kung naagrabyado ka, kakampi mo na ang gobyerno sa paghahanap ng katarungan. Pwede ka nang umasenso habang sumusunod sa patakaran at hindi na kailangan may padrino upang umangat sa buhay. Sa bagong Pilipinas, abot kamay na katuparan ng ating mga pangarap. At kung pipiliin man nilang manatili doon sa New Zealand man o sa Australia, saan man panig ng mundo, taas noo at buong karangalan na rin pong masasabi ng ating mga kababayan, oo, Pilipino ako at tumatamasa na ng pagbabago ang bayan ko. Meanwhile, the president will visit his physician after he experienced an upset stomach during his state visit to Australia. Presidential spokesperson Edwin Lacerda earlier said there was nothing to worry because the president is in good health. For the People's Television, Rocky Ignacio.